I want to talk to you about the weight and the glory of resurrection. Nais kong ipakita ang redemption rather. Nais kong pakita sa atin na ang redemption, ang pagtubos sa sangkatauhan ay hindi libre. Meron siyang kaakibat na kabayaran o halaga. So ang pagtubos, pag sinabi natin sangkatauhan, kabilang tayo doon kasi tao tayo. At ang pagtubos sa atin ay merong tinatawag na price tag. So tayo ay hindi basta-basta makukuha. Katulad ng halimbawa, price tag. Kapag pumunta kayo ng SM, halimbawa lang, pag meron kayong nagustuhang damit, hindi nyo pwedeng ilabas lang. Meron siyang price tag. At yung price tag, halimbawa, magkano yung damit? Halimbawa, 500 o 499, halimbawa lang. Kailangan mo siyang bayaran yung 499 para mapasa iyo yung damit. So, hindi mo siya pwedeng kunin lang basta, tapos ilabas. Ang tawag doon, pag nanakaw. Kung hindi pa nyo alam. Amen. Pero ang redemption, ang pagtubos sa sangkatauhan at pagtubos sa bawat isa sa atin, ay hindi siya libre. May price tag. At ang kabayaran ng ating o ang halaga ng ipinangtubos sa iyo at sa akin sa sangkatauhan ay isang halaga na hindi kaya bayaran ni numan at ng ano paman. So wala sa mundong ito ang pambayad. Wala. Ano man ang tinataglay ng mundong ito para bayaran ang katubusan natin, hindi mo siya matutagpuan dito. Walang sino mang tao makakapagbayad at walang anumang bagay ang pwedeng ipambayad. Ang tanging makakapagbayad sa atin ng redemption, walang iba kundi dugo ng Diyos. The blood of Christ Himself. Yun yung natatanging kabayaran para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Siguro para lalo nating maunawaan yun, o higit nating maunawaan, punta tayo sa Matthew chapter 26, verse 36 to 44. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to the disciples, "Sit here while I go and pray over there." And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed. Then he said to them, "My soul is exceedingly sorrowful, even to death." Sabi niya sa kanyang mga alagad, "Stay here and watch with me." Verse 39, he went a little further and fell on his face and prayed. So, saying, "Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me." Or sa ibang, sa Luke ay sinabi niya na, "Take this cup, if it is possible, take this cup away from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." Verse 40, then he came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, "What? Could you not watch with me 1 hour? Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Verse 42, again, a second time, sabihin natin second time, he went away and prayed, saying the same thing. Muli, sinabi niya yung mga katagang ito, "Oh my Father, if this cup cannot pass from me unless I drink it, your will be done." So parehas din sinabi niya, sabi niya, "Father, if you are willing, take this cup away from me." Pangalawang beses, "Yet not as I will, but your will be done." And verse 43, and he came and found them asleep again. So pagbalik niya, nakita niya, tulog na naman, tulog pa rin yung kanyang mga alagad na sanabihan niyang, "Watch with me." Manalangin kayo. Ipanalangin din ninyo ako. Manalangin tayong parehas. So their eyes were, for their eyes were heavy. Verse 44, so he left them and went away again and prayed the third time, saying the same words. 3 beses pinanalangin ng Panginoon. So sabi niya, "Father, if you are willing, take this cup away from me.
Yet not as I will, but your will be done. Ama, Ama, kung nanaisin mo, alisin mo ang sarong ito, ipahintulot mo, subalit kung hindi pwede, Ama, ang kalooban mo ang masunod. Sabihin nga po natin, cup. Ipapaliwanag ko sa atin yung sinasabi niya. Sabi niya kasi 3 beses niya sinabi, Father, if you are willing, take this cup away from me. Yet not as I will, but your will be done. There is something about this cup na gusto kong ipaliwanag sa atin. At ito yung ipapaliwanag ko bilang pagpapaliwanag sa atin about the weight of redemption. Ang full weight, ang kapuspusang bigat, ika nga, ng tinatawag na pagtubos sa sangkatauhan. Pagtubos sa iyo, pagtubos sa akin. Meron siyang weight, meron siyang halaga, meron siyang cost, meron siyang price, meron siyang kabayaran, meron siyang price tag. At ito yung binayaran ng ating Panginoong Hesus doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya niya sinabi, kung maaari aking Ama, alisin mo ang sarong ito sa akin. Subalit hindi ako ang masusunod, ang iyo pa ring kalooban ang masusunod, ang saro. So what is this cup? Ano ang cup na ito? Ang cup ay nagre-represent ng God's wrath or judgment for sin. Kaya sinabi ng Panginoong Jesus, take this cup away from me, yung saro. Take this cup away from me. Yet not as I will, but your will be done. Una, ano yung cup na ito? Ang cup na ito ay saro o cup na ito nagre-represent ng God's wrath, galit ng Diyos. Sabihin natin, galit ng Diyos. Galit ng Diyos sa kasalanan. Alam natin ito na ang Diyos ay galit sa kasalanan. Amen? Ipapakita ko din, kasi magkakaroon muna tayo ng konting Bible study, papakita ko sa atin para maunawaan natin kung ano yung sarong ito. Sa Psalms chapter 75 verse 8, meron sinabi, for in the hand of the Lord there is a cup, and the wine is red. It's fully mixed, and he pours it out. Surely its dregs shall all the wicked of the earth drain and drink down. So meron daw cup, for in the hand of the Lord there is a cup. Ano yung cup? This is a cup of judgment of God. And the wine is red, fully mixed na, and he pours it out. Surely its dregs, lahat dito, pati sa pinaka kalahatan nito, shall the wicked of the earth, iinumin ito ng mga wicked and drain, wicked of the earth, drain and drink down. So, pangalawa na talata na titignan natin, Psalms chapter 75 verse 8 sa The Passion Translation, para may paliwanag natin, The Passion, a foaming cup, kasi pinapaliwanag natin yung cup, a foaming cup filled with judgment, mixed with fury in the hands of the Lord Jehovah, full to the brim and ready to run over. He filled it up for, kanino? For the wicked, and they will drink it down to the very last drop. Amen. Ito yung I'm getting ahead of myself, pero papaliwanag ko sa inyo na we are not destined for wrath. Tayo, ng mga anak ng Diyos, hindi tayo destined doon. Hindi natin dapat maranasan yon, kaya tayo dubos ng Panginoon. At ang 7 days tribulation, sa Book of Revelation, ang 7 days na tribulation period, ay yun yung sinabi ng Panginoon na mararanasan ng tao ang galit ng Diyos, wrath. Doon niya ibubuhos sa 7-day tribulation. So balik tayo ng mga anak ng Diyos, sapagkat tayo ay binayaran ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo sasama doon sa makakaranas ng tinatawag na galit ng Diyos. Ipapaliwanag ko din sa inyo mamaya kung ano yung galit ng Diyos. Pero mararanasan ng tao ang karanasan sa buong mundo na hindi pa daw naranasan ng buong sanlibutan kailanman. Ang tawag doon, tribulation, great tribulation. So anong nire-represent ng cup? Ang nire-represent ng cup is God's judgment over sin. Yun yung number 1.
Ano pa ang isang nire-represent ng cup? The cup also nagre-represent din ng cup ng suffering and death that Jesus was about to endure. Ang cup ay yung dito sa saro, simbolo lang ito, pero ang sarong ito, kaya sinabi ng Panginoon, if you are willing, Father, if you are willing, take this cup away from me. Para bang sinasabi niya, if there is another way to save mankind, iba na lang, wag na lang to. Pero, not as I will, but your will be done. So again, ano ang cup? The cup is the suffering and death that He was about to endure. Ang suffering ni Jesus. Halimbawa, sa Matthew chapter 20, verse number 12, para back-upan ko lang ng scripture, Matthew 20:22. Sabi ni Jesus, but Jesus answered and said, you do not know what you ask. Ito yung magkapatid na lumapit sa Panginoon na sinabing, grant na isa sa amin ay maupo sa kanan mo, isa sa kaliwa. Sabi niya, hindi ninyo nalalaman kung anong inihingi ninyo. Are you able to drink the cup that I am about to drink? Yung cup na tinutukoy niya dito is yung suffering that He will go through. Isaiah chapter 50 verse 6. Sabi ng ating Panginoong Jesus, I gave my back to those who struck me and my cheeks to those who plucked out my beard. I did not hide my face from shame and spitting. So makikita natin doon sa the Gospels, hindi mo makikita ito. Pero pinaliwanag ito ng Isaiah way back na ang ginawa nila sa Panginoong Jesus ay parang pag-aararo sa likod ng ating Panginoong Jesus. I gave my back to those who struck me, and my cheek to those who plucked out my beard. So si Jesus ay meron siyang beard, balbas. At ang balbas ay patunay ito, isa ito sa mga karangalan ng mga rabay nung kapanahunan nila. Kapag ikaw ay rabay o tinaguriang guro na nagtuturo, meron kang beard. Itong beard na ito ay pinunit. Hinila sa kanyang mukha at napunit yung skin ng ating Panginoong Jesus. Isaiah chapter 53 verse number 5, He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon Him. Yung He was bruised for our iniquities, He was crushed. Tingnan na lang natin yung Psalms 119 verse number 3 sa NLT kung meron tayo. Psalms 119 verse 3 NLT. Sabi niya, my back is covered with cuts as a farmer had plowed long furrows. So parang yung likuran niya nung siya ay nilagay doon sa kung saan siya yumuko at nung nakita natin, yun ay parang pag-aararo sa kanya. Na meron ang ginamit na whip doon ay meron pa siyang they made their furrows long, ika nga. Sabi niya, yung parang yung pang-araro nila ay pinahaba nila. So parang nilagyan nila ito ng extra na mga strands at doon sa dulo ng mga strand na ito, ang ginagawa nila 5 to 6 strands ay nilalagyan nila ito ng either bakal or glass or metal na bagay para ito ay kumaskas sa likod. Ganon ang ginawa nila sa ating Panginoong Jesus. Isaiah chapter 52 verse number 14. Just as many were astonished at you. So ito ay mga prophecy patungkol sa suffering ng ating ng ating Panginoong Hesukristo doon sa Old Testament pa lang. Isaiah 52:14. Just as many were astonished at you, so His visage was marred more than any other man. Yung kanyang figure and His form more than the sons of man. Pakita natin sa NLT siguro para mas makita natin yung picture niyan. But many were amazed when they saw Him. Ito yung paglabas niya na. Nung siya ay pinahirapan doon, nilagyan siya ng crown of thorn. Pinalo yung crown of thorn sa kanya. Yung thorn na ito ay, ang sabi ng iba, may nagsasabing 2 to 4 inches. Meron pa nagsabi na 5 to 6 inches. At ito ay hindi parang yung tulad lang ng nakikita natin, kundi parang helmet type na klase.
na nilalagay sa ulo at nag-create ito ng sap, yung putong na ipinutong sa kanya na crown of thorns ay nag-create siya na kapag natusok siya ay mag-create siya ng swelling. Mamamaga yung kung ano ang napagtusukan. So ganon yun siya. Paglabas niya, pag inilabas siya at nilabas siya ni Pilato at sinabing ito ang inyong king. Nung paglabas sa kanya, hindi na siya makilala kasi hindi na siya mukhang tao. Ito yung sinasabi na yon, Isaiah 52:14. Many were amazed when they saw him. His face was so disfigured, he seemed hardly human. So hindi na makita, hindi na ma-figure yung tao pa ba yan? Yung nakikita nila. And from his appearance, one would scarcely know he was a man. So nung paglabas sa kanya, hindi siya ma-distinguish sa disfigured na, ang mukha niya disfigured na hindi makilala kung tao o ano, pati ang anyo niya bilang sa kabuuan, kung tao o hindi. Ang kanyang figure, hindi na nakatayo of course, ng katulad ng pagtayo ng tao. Malamang, iba na yung figure ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus sa Kalbaryo nung nilabas siya. And not to mention, na pagkatapos noon ay binigyan siya ng cross para dalhin sa cross of Golgotha, na kung saan doon din inoffer si Isaac. Doon siya at dinala niya at nakita natin na hindi niya nakinaya doon ang bigat, kundi bumagsak siya at nagbigay sila ng tinatawag na Simeon para mag-carry ng cross niya up to the cross. At pagkatapos doon, nung nasa cross na, siya pinakuan. Pinako ang kanyang kamay at ang kanyang paa at tinusok yung kanyang tagiliran. Amen. So yun yung suffering na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo para sa redemption natin. Amen. The full weight of redemption. Ang redemption natin hindi libre, may kabayaran. Hindi ito, yan yung kabayaran pagdudusa sa kasalanan. Amen. Ang kasalanan mo, dapat mong pagdusahan. Amen. Narito pa po ba kayo? Hindi pa lang natin nakikita ang lupit ng dyablo in its fullest. Naniniwala kayo may Diyos? Amen. Maniniwala ba kayo na may dyablo? Kaaway ng Diyos? Amen. Ang Diyos mabuti. Ang dyablo masama. Hindi pa lang natin nakikita kung gaano kasama ang kaaway. Pero ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at kaparusahan. Na dapat pagparusahan ng tao ang kanyang kasalanan base sa dapat pahirapan ang tao dahil sa kanyang kasalanan at kamatayan. Number 3, the cup is the cup for Jesus. Pangatlo, the cup is Jesus becoming a sin for us. So ang cup na ito, kaya sinabi ng Panginoong Jesus, if you are willing, take this cup away from me. Kasi ang ating Panginoong Jesus ay at that point sa cross, siya ay gagawin ng Diyos na kasalanan. Lahat ng kasalanan ng sanlibutan ilalagay sa Kanya at siya ang magdudusa doon sa krus sa Kalbaryo ng kasalanan iyon. Matindi yung dinaanan ng ating Panginoong Jesus kung hindi natin alam. Amen. Matindi ang Kanyang suffering na dinanas, subalit ito yung pinakamatindi. Nung sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 na sinabi niya, ito yung nangyayari sa krus. So ang cup na pangatlong meaning niya is Jesus becoming a sin for us. Naging siyang kasalanan. Hindi siya nagkaroon ng kasalanan, hindi lang nagkaroon ng kasalanan, kundi He became sin for us. Siya yung naging katawan, embodiment ng sin on the cross. He became sin for us. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for He made Him, God made Him, Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Jesus became sin for us. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan na siya hindi nakakakilala at hindi nakakaalam ng kasalanan. Hindi niya alam kung paano magkasala.
Hindi niya alam kung paano magkasala. Hindi niya alam kung paano magnakaw. Hindi niya alam kung ano ang naramdaman ni Adan at ni Eva nung kinain nila the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Nung makaramdam siya ng guilt, shame, condemnation, inferiority, hindi yun naranasan ng Panginoong Jesus. Narito pa po ba kayo? Subalit doon sa krus, naranasan niya lahat na ito. He became sin for us sapagkat siya ay nahiwalay sa presensya ng Diyos. Ang sin, He became sin for us. Ang kasalanan, ang siyang naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Yun yung naghihiwalay. At ang kasalanan, nung siya ay naging kasalanan, dito sa sandaling ito, napahiwalay siya sa Diyos. Ito yung mas nakakatakot para sa Panginoong Hesukristo. Kung gagamitin ko yung word na yon. Kaya na sinabi ng Panginoong Jesus doon sa Luke, the Father, if you are willing, 3 beses, take this cup away from me. But not as I will, but your will be done. 3 beses. Father, if you are willing, take this cup away from me. This cup. Kasi again, ang cup represents God's judgment over sin. And He will become sin for us. Never mind the suffering. Yung suffering, in-endure niya. He was willing to endure it for us. Na makarating siya sa krus para ma-fulfill ang bawat kasulatan doon sa krus sa Kalbaryo. Ang suffering, He was willing to endure. But the very thing na hindi niya makayang i-endure is that He will become sin and the Father will judge Him. At siya ay mapapahiwalay sa Diyos. Yun yung pinaka-nakakatakot doon. Para sa Panginoong Jesus, yun yung the greatest hardship of His sacrifice when He was separated to His Father. Nung mapahiwalay siya sa kanyang Ama. Hindi niya naranasan kailanman na ma-experience ang paghihiwalay sa Diyos. Amen. Hindi niya alam yon kung ano ang karanasan na mahiwalay sa Diyos. He was with the Father in the beginning. In the beginning, God created the heavens and the earth. Amen. Siya na yung kasama-kasama ng Diyos. In the beginning, the Word was with God and the Word was God. He was with God in the beginning. Amen. Siya ay pangatlong persona ng Trinity. Amen. Kasama niya ang Diyos. Pero this time, na nagkatawang tao siya, all the while, nandun pa rin ang Diyos kasama niya. But on the cross, doon siya mapapahiwalay sa kaniyang Ama. Na He became sin for us. Kaya sinabi niya sa Mark chapter 15, verse 33 to 34. Kaya sabi niya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Ang judgment, iniwanan siya ng Diyos. Tatalakayin ko lang yung ano ang Easter. What is Easter? Alam naman natin ito that Easter is the celebration of the resurrection of Jesus Christ. Din-celebrate natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Sa Matthew chapter 28, 5 to 6, may bababasa tayo ganito. But sa Luke na lang, Luke chapter 24, verses 1 to 7. Now the first day of the week, very early in the morning, they and certain other women with them came to the tomb, bringing the spices which they had prepared. Verse 2, but they had found the stone rolled away from the tomb. Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus. So hindi nila natagpuan. And it happened as they were greatly perplexed about this, that behold, 2 men stood by them in shining garments. Verse 5, then as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, why do you seek the living among the dead? He is not here, but He is risen. So ating Panginoong Jesus, sa kabila na siya ay tinanggap niya ang kabayaran
ng kasalanan natin. He became sin for us. He was judged for us. Naranasan niya yung suffering, yung death. Yung death ay kasama na doon yung paghihiwalay niya sa Diyos Ama, death in His suffering. Yet on the third day, Jesus rose again. Kaya ang Panginoong Hesus ay hindi na natiling patay. Amen po ba? Ang death, nagsisimbolo iyan sa atin ng kawalan ng pag-asa. Ang death, nagsisimbolo sa atin ng kawalan ng buhay. Amen? So wala ka ng buhay, wala ng pag-asa, that is your final destiny, failure. Kawalan ng presence ng Diyos, death. So sa buhay natin, tinanggal ng Panginoong Hesus yan sa buhay natin. Dahil si Jesus, He is alive. Meron tayong pag-asa. We have a living hope. 1 Peter chapter 1 verse 3. Amen. Meron tayong buhay na pag-asa. Meron din tayong buhay na walang hanggan. Amen. At meron tayong buhay ng Diyos sa atin. What Easter means to us today. So ano ang ibig sabihin ng Easter para sa atin sa ngayon? Magbibigay lang ako ng konti. Tatlo siguro. And then, what Easter means for us today. We now, dahil sa merong Easter, ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. We now can walk in the newness of life. Kaya natin ngayon mabuhay sa isang panibagong buhay. Amen? Hindi isang buhay na inayos-ayos lang. Hindi yung buhay mo na inayos-ayos ka lang. Inayos lang yung mga pagkakamali mo nung nakaraan. Inayos lang na dati hindi ka nakapag-aral. Ayusin natin ng konti, bigyan natin ng konting edukasyon. Dati wala ka, sira-sira yung buhay mo. Ayusin natin ng konti, tagpi-tagpian natin ng konti. Hindi yon ang ginawa ng Panginoon sa atin. Dahil ngayon ay may Easter na buhay ang ating Panginoong Hesus at pinangako niya ang kanyang Santong Espiritu na siya namang nananahan sa atin. Binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Amen. 2 Corinthians 5:17. Amen. Yun yung panibagong buhay. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things has passed away. Behold, all things has become new. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, tayo ay ginawa ng Diyos na bago. Hindi lang tinagpi-tagpian. Hindi lang inayos-ayos. Hindi lang pinaplasteran. Isang bagong buhay ang ibinigay sa bawat isa sa atin dahilan sa pagkabuhay na muguli ng ating Panginoong Hesus. Romans chapter 6 verse 4. Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of God the Father, even so, we also should walk in the newness of life. Tayong mga Kristiyano, mga kapatid, meron tayong bagong buhay. Sabi mo sa katabi mo, meron kang bagong buhay. Amen. Nakakalakad tayo sa bagong buhay. Kung ang lakad mo pa rin ay dating buhay mo, may mali dyan. Baka hindi mo pa nakilala ang Diyos na pinangangaral natin. Amen. That we should walk in the newness of life. Amen. Hindi tayo taga rito. Manlalakbay lamang tayo rito. Kaya nakakalungkot na kung ipinamumuhay ng tinatawag na halimbawa, nagsasabi ang isang tao na ako ay Kristiyano, pero ang pamamaraan ng pamumuhay ay makamundo. May mali somewhere. Amen. Sapagkat dapat na mabago na natin ang ating pong realidad sa ngayon, ang ating mindset. Hindi na tayo taga-mundo. Iba na tayong mga nilalang, hindi na tayo taga-mundo. Amen. Amen po ba? Ang ating kaligayahan ay hindi na natin nakikita sa mga bagay ng mundo. Hindi tayo makamundo. Amen. Tayo ay makalangit. And then because of Easter, what Easter means for us today, una is we can walk in the newness of life. Number 2, we were brought back to the Father. Dahil sa merong Easter, tayo ay dinala muli ng ating Panginoong Jesucristo sa Ama. Sa presensya ng ating Ama. Yun yung isang pangunahin kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesus is to bring us back to the Father. Dalhin tayo doon sa
ating relasyon sa Ama, hindi pagiging Diyos lamang ang tingin sa Diyos, kundi pagiging Ama. Nabanggit ko na ito minsan, na nung si Adan, alam niyo si Adan, nung nilikha ng Diyos si Adan, at pagmulat niya ng kanyang mata, nakita niya ang Diyos. Alam niyo kung ano nakita niya? Ang nakita niya ay tatay. Father. Amen. Hindi niya nakita ang Diyos na lumikha sa kanya bilang isang Diyos. Nung binuksan niya ang mata niya, nakita niya tatay. Sapagkat ang Diyos ang representation ng Diyos para sa bawat isa sa atin, unang-una sa lahat, tatay. Kaya lang siya naging Diyos dahilan sa pumasok ang kasalanan. Amen. Subalit doon tayo ni-restore ng Diyos sa pagiging tatay natin sa Diyos. We can now go back to God as our Father. John chapter 14, verse number 6. John 14:6, and Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So pansinin niyo yan, sinabi ng Panginoong Jesus, Jesus said to them, I am the way, the truth, and the life. No one comes to, hindi niya sinabing, no one comes to heaven except through me. And no one comes to the Father. Kasi ang destination talaga natin ay sa Ama. Para maipanumbalik tayo doon sa Ama. Romans chapter 8, verse 15 to 16, and you did not receive the spirit of religious duty, leading you back into the fear of never being good enough. But you have received the spirit of full acceptance. Yun sa ating Ama. Na sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus, tayo ay mayroong tinatawag na full acceptance. In-accept tayo ng Panginoon, hindi kalahating acceptance. Hindi niya sinabing, sige, mabuti ka ngayon, okay, embrace kita. Pakikitaan kita ng mabuti kasi ngayon mabuti ka. Pag hindi ka na mabuti, hindi ka na. Sa ating Panginoong Jesus, sapagkat si Jesus, He is the perfect sacrifice for all of us. Amen. He became sin for us. Kaya ang ating Diyos sa ngayon, ang ating Ama, we have full acceptance in folding you into the family of God. And you will never feel orphaned. As if for us, He rises up within us, our spirit join Him in saying the words of tender affection, Beloved Father. Ang pangatlong nagawa sa atin ng Easter ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay the promise, dahilan sa meron tayong pinagdusahan ng ating Panginoong Jesus. He became sacrifice for our sins. Easter, because of Easter, we have the promise, God's promise to never leave us nor forsake us. Amen. Ano yung panghuli? God's promise to never leave us nor forsake us. For this is like the water of Noah to me. For as I have sworn that the waters of Noah would no longer cover the earth, so I have sworn that I would not be angry with you nor forsake you. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Sabi niya, hindi na ako magagalit sa inyo, binuhos ko ang galit ko doon sa sacrifice sa aking anak upang ngayon hindi na galit ang tanggapin ninyo, kundi kabutihan ang tanggapin. Sabi niya, that I would not be angry with you nor be against you or rebuke you. Yung reward na rebuke dyan, ang ibig sabihin, I will not be against you. Yun yung tinanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yan yung glory ng ating redemption. The weight of redemption was laid on Jesus. Para sa Kanya, ang bigat ng redemption kinuha niya. The cost of redemption binayaran niya. Upang ang glory of redemption ay makamtan natin. Na sinabi ng Panginoon, I will never leave you, I will never forsake you.